Tawagin mo na lamang ako sa pangalang Adi. 25 years old at kasalukuyang nagtatrabaho bilang isang office staff dito sa Maynila. Nakilala ko noong taong 2019 si Lorna na ngayon ay tinuturing ko ng malapit na kaibigan. Bago ang current workplace ko dito sa Manila, ay naging katrabaho ko na si Lorna noong taon ding yun. Kaya naman ang nabuo naming samahan ay masasabi kong hindi na mapapantayan. Kahit hindi na kami magkasama sa isang kumpanya, ay nagkakayayaan pa rin kami na lumabas at madalas din kaming nag-uusap online. Pero Kuya Poy, inaamin ko na meron akong nakilalang isang lalaki na nagpapangiti sa akin at tawagin na lamang natin siya sa pangalang JD. Kung hindi nyo na itatanong ay dati ko rin siyang naging katrabaho kung saan nakilala ko rin ang aking kaibigang si Lorna. MU na kami noon ni JD nang ipaalam ko kay Lorna ang status namin. Sobrang saya ng puso ko, Kuya Poy, sa tuwing magkasama kami ni JD. Para bang pakiramdam ko ay siya na ang hinihintay kong lalaking nakalaan para sa akin. Pero kasabay nga ng masayang samahan namin, lumipas lamang ang ilang linggo ay para bang nag-iba na ang timpla ng pakikitungo sa akin ng kaibigan kong si Lorna. Dahil ayokong malagay sa alanganin ang friendship namin, ay ako na nga mismo ang naglakas loob na tanungin si Lorna kung ano nga ba ang problema at kung bakit bigla na lang akong hindi niya na pinapansin. Nabigla ako, Kuya Poy, nang malaman kong parehas kami pala ni Lorna ng taong gusto. Inamin sa akin ng aking kaibigan na may lihim pala siyang pagtingin kay JD. Alam naman ni JD na magkaibigan kami ni Lorna, kaya nga nang maramdaman din niya ang pagtamlay ng aming pagkakaibigan at ng pakikitungo sa kanya ni Lorna, ay ako na ang pinagtuunan niya ng pansin. Kuya Poy, hanggang ngayon ay hindi pa rin kami nagkakaayos ni Lorna at umaasa ako na muli kaming maging malapit na magkaibigan. At gusto ko sanang makausap muli si Lorna. Lubos na gumagalang, Adi.